Hey guys! Naisip mo na ba kung paano napapanatili ng mga artistang Pilipino ang isang matagumpay na buhay panlipunan? Sa video na ito, tinutuklasan namin ang mga lihim sa likod ng mga eksena ng buhay panlipunan ng mga mahuhusay na artistang ito. Maghanda upang tumuklas ng mga eksklusibong tip at trick na magugulat sa iyo at makakapigil sa iyong atensyon mula simula hanggang matapos. Manatiling nakatutok habang ang pinakakaakit-akit na mga lihim ay malapit ng ibunyag. Interviewer, magandang hapon, mahal na mga artistang Pilipino. Isang kasiyahan na narito ka sa amin ngayon. Nais naming pag-usapan ang kaunti tungkol sa pamana ng kultura ng Pilipinas. Maaari mo bang ibahagi sa amin ang ilang mga kamanghamanghang detalye tungkol sa mayamang kasaysayan ng kultura ng iyong bansa? Artist isa, naman. Ang Pilipinas ay may pamana ng kultura na nagsimula noong mga siglo. Ang ating sining, musika, sayaw at lutuin ay sumasalamin sa pagkakaiba-iba at kayamanan ng ating kasaysayan. Artist dalawa, at isa sa mga pinakakawili-wiling aspeto ng ating kultura ay ang impluwensya ng iba't ibang kolonisasyon na dinanas ng bansa sa paglipas ng mga taon. Mula sa panahon ng prekolonyal hanggang sa kolonisasyon ng Espanyol at Amerikano, ang mga impluwensyang ito ay humubog sa ating natatanging pagkakakilanlan sa kultura. Interviewer, nakakabilib talaga. Mayroon bang anumang mga monumento o makasaysayang mga lugar sa Pilipinas na itinuturing mong partikular na simbolo ng iyong kultural na pamana? Artist tatlo, walang alinlangan, ang lungsod ng Vigan ay isang hindi kapanipaniwalang lugar upang bisitahin. Pinapanatili ng makasaysayang sentro nito ang kolonyal na arkitektura ng Espanyol at idineklara na isang UNESCO World Heritage Site. Interviewer, kawili-wili. At paano mo isinasama ang mayamang pamanang kultura ng Pilipinas sa iyong likhang sining? Artist isa, bilang isang musikero, gusto kong isama ang mga tradisyonal na instrumentong Pilipino sa aking mga komposisyon. Nagdagdag sila ng tunay at kakaibang ugnayan sa aking musika. Artist dalawa, isa akong pintor at inspirasyon ako ng makulay na mga kulay at lunti ang kalikasan ng Pilipinas. Ang aking mga gawa ay sumasalamin sa kagandahan at pagkakaiba-iba ng ating bansa. Interviewer, kahanga-hanga. Salamat sa pagbabahagi ng impormasyong ito sa amin. Ang mayamang pamanang kultura ng Pilipinas ay tunay na nagbibigay inspirasyon at nararapat na ipagdiwa. Artist tatlo, ikinagagalak naming ibahagi sa iyo ang kaunti sa aming kultura. Umaasa kami na mas maraming tao ang mabighani sa sining at kasaysayan ng Pilipinas. Interviewer, talagang. Salamat muli sa inyong lahat. Naway patuloy mong bigyang inspirasyon at pasayahin ang mga tao sa iyong talento at pagmamahal sa kulturang Pilipino. Sa sining ng Pilipinas, ang paggalugad sa buhay panlipunan ay isang kaakit-akit at sari-saring paksa na nagsasangkot ng maraming detalye at nuance. Mula sa makulay na mga pintura hanggang sa masalimuot na mga eskultura, kinukuha ng mga artistang Pilipino ang kakanyahan ng pang-araw-araw na buhay sa kakaiba at nakakaakit na paraan. Kapag tinitingnan ang mga likhang sining ng Pilipino na naglalarawan ng buhay panlipunan, dinadala tayo sa isang mundo ng masayang kulay, paggalaw at pakikipag-ugnayan ng tao. Ang mga eksena ng mga party, palengke, festival at pagdiriwang ay inilalarawan na may pumipintig na enerhiya at masusing atensyon sa detalye. Ang mga artistang Pilipino ay may talento sa paghahatid ng pagiging komplikado ng buhay panlipunan sa kanilang mga gawa na inilalantad ang iba't ibang aspeto ng lipunang Pilipino ng may sensitivity at lalim. Sa pamamagitan ng sining ng Pilipinas, inaanyayahan tayong tuklasin ang mga tradisyon, kaugalian at pagpapahalaga na humuhubog sa buhay panlipunan sa bansa. Ang mga pintura at eskultura ay nagbibigay inspirasyon sa atin na pagnilayan ang yaman ng kultura ng Pilipinas at pahalagahan ang pagkakaiba-iba at yaman ng lipunan nito. Ginampanan ng mga artistang Pilipino ang isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng pamana ng kultura ng Pilipinas, pagpapanatiling buhay ng mga tradisyon at kasanayan sa sining na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Sa pamamagitan ng magkakaibang anyo ng pagpapahayag, ipinakita ng mga artistang Pilipino ang malalim na paggalang sa kanilang pinagmulan at kasaysayan na nagpapahintulot sa pamana ng kultura ng bansa na umunlad at pahalagahan ng lahat. Isa sa mga pinakakapansin-pansing halimbawa ng pangangalaga sa pamanang kultura ng mga artistang Pilipino ay ang tradisyonal na katutubong musika. Ang
Ang maraming musikero at grupong pangmusika ng bansa ay nakatuon sa pagbibigay kahulugan at pagtataguyod ng mga himig at ritmo na bumabalik sa mga sinaunang tradisyong Pilipino, na pinananatiling buhay ang mga awit at sayaw na nagsasabi ng mga kwento ng pag-ibig, pakikibaka at tagumpay ng sambayanang Pilipino. Bukod sa musika, ang visual arts ay may mahalagang papel din sa pagpapanatili ng kultural na pamana ng Pilipinas. Ang mga visual artist, sculptor at tradisyonal na artisan ay lumilikha ng mga gawa na nagpapakita ng mayamang pamana ng kultura ng bansa, na nagsasama ng mga elemento tulad ng mga katutubong simbolo, makulay na kulay at mga pamamaraan ng ninuno sa kanilang mga likha. Isa pang kapansin-pansing halimbawa ng pangangalaga ng kultural na pamana ng mga artistang Pilipino ay ang tradisyon ng pasalita at pasulat na panitikan. Ang mga Pilipinong manunulat at makata ay nakatuon sa paglikha ng mga akdang tumutuklas sa mga alamat at tradisyonal na kwento ng Pilipinas, na nagbibigay ng boses sa mga kaalaman at paniniwala na humubog sa pagkakakilanlan ng kultura ng bansa sa paglipas ng mga siglo. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpapahalaga sa gawain ng mga artistang Pilipino sa pagpapanatili ng pamana ng kultura ng Pilipinas, ang mga tao ay maaaring pukawin ang pagkamausisa tungkol sa mga tradisyon, gawi at mga pagpapahalaga na nagpapangyari sa bansa na kakaiba at magkakaiba. Sa pamamagitan ng sining at pagkamalikhain, patuloy na pinalalakas ng mga artistang Pilipino ang ugnayan sa pagitan ng mga henerasyon at pinananatiling buhay ang pamana ng kultura na tumutukoy sa pagkakakilanlan ng Pilipinas. At nasuri mo na ba kung nakasubscribe ka sa channel na ito? Gagawin namin ngayon ang isa na nagtatampok ng mga artista mula sa iba't ibang rehiyon, manatiling nakatutok. Sa katunayan, maraming pagkakatulad ang mga artistang Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon sa kanilang buhay panlipunan, tulad ng pagkahilig sa musika, sayaw, at libangan, gayon din ang dedikasyon sa kanilang sining. Gayunpaman, may ilang mga kawili-wiling katotohanan na maaaring humanga sa mga manonood. Isa, ang mga artista mula sa Maynila, ang kabisera ng Pilipinas, ay kilala sa pagdalo sa mga high society event at exclusive parties, kung saan makikita silang nakikihalubilo sa mga local at foreign celebrities. Dalawa, ang mga artista mula sa Cebu, isang rehiyon na kilala sa makulay na kultural na eksena, ay madalas na nakikibahagi sa mga aktibidad sa komunidad at mga kaganapan sa kawanggawa, na nagpapakita ng kanilang pangako sa komunidad at panlipunang mga layunin. Tatlo, ang mga artista mula sa Davao, isang hindi gaanong ginagalugad na rehiyon, ay kadalasang nakakahanap ng inspirasyon sa malago nitong kalikasan at nakikilahok sa mga espiritual at nakapagpapagaling na retro. Naghahanap ng balanse at kapayapaan sa loob. Apat, ang mga artista mula sa Mindanao, ang pinakamalaking isla sa Pilipinas, ay may malalim na koneksyon sa kanilang kultura at etnikong pinagmulan. Kadalasang nakikilahok sa mga tradisyonal na pagdiriwang at katutubong kaganapan upang ipagdiwang ang kanilang natatanging pamana. Ang mga aspetong ito ng buhay panlipunan ng mga artistang Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba at yaman ng kultura ng bansa na maaaring pagmulan ng inspirasyon at paghanga sa mga manunood. Ngayon ay susundin mo ang kahalagahan ng pamana ng kultura sa Pilipinas. At huwag kalimutang i-like ang video. Ang mga artistang Pilipino ay may malalim na koneksyon sa kanilang kultural na pamana, na gumaganap ng mahalagang papel sa paghubog ng kanilang pagkakakilanlan at pagbibigay inspirasyon sa kanilang trabaho. Ang mayamang kasaysayan at pagkakaiba-iba ng kultura ng Pilipinas ay nagsisilbing walang katapusang pinagmumulan ng inspirasyon para sa mga artistang ito, na makikita sa kanilang mga likhang sining sa kaakit-akit at nakakaakit na mga paraan. Nakatutuwang pansinin na maraming artistang Pilipino ang naghahangad na isama ang mga tradisyonal at katutubong elemento sa kanilang sining na pinananatiling buhay ang pamana ng kultura ng kanilang bansa. Mula sa makulay na mga kulay at masalimuot na pattern ng tradisyonal na paghabi hanggang sa mga katutubong sayaw at sinaunang alamat, ang pamana ng kultura ng Pilipinas ay isang walang katapusang pinagmumulan ng pagkamalikhain at masining na pagpapahayag. Higit pa rito, maraming Pilipinong artista ang naghahangad na tuklasin ang mga isyong panlipunan at pampulitika sa kanilang trabaho, gamit ang konteksto ng kultura ng kanilang bansa bilang backdrop para sa kanilang mga pagmumuni-muni. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga tema tulad ng kolonisasyon, pambansang pagkakakilanlan, at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, ang mga artistang ito ay nag-aambag sa isang mas malawak na dialogo tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas.
Sa madaling sabi, ang pamana ng kultura ay may mahalagang papel sa pagkakakilanlan ng mga artistang Pilipino, nagbibigay inspirasyon sa kanila, hinahamon sila, at nag-uugnay sa kanila sa mayaman at komplikadong tapiserya ng kultura ng kanilang bansa. Ang kanyang likhang sining ay sumasalamin sa pagkakaiba-iba at lalim ng pamana ng Pilipino, na nagpapakita ng mga layer ng kahulugan at kagandahan na patuloy na nagpapasaya at nakakaintriga sa mga manonood sa buong mundo. Alamin natin kung paano haharapin ng mga artista ang social pressure. E-comment kung ano ang masasabi mo sa video na ito. Ang mga artistang Pilipino ay nahaharap sa makabuluhang panlipunang pressure tungkol sa kanilang sining, lalo na dahil sa malakas na impluwensya ng kultura at tradisyon sa Pilipinas. Ang mga artista ay madalas na pinanagot para sa tunay at tapat na kumakatawan sa lokal na kultura, na maaaring limitahan ang kanilang kalayaan sa pagkamalikhain. Higit pa rito, ang panlipunang panggigipit ay maaari ding magmula sa mga sensitibong paksa, gaya ng mga isyong pampolitika, panlipunan at panrelihiyon. Kadalasang kailangang harapin ng mga artistang Pilipino ang kritisismo at censorship para sa pagtugon sa mga temang ito sa kanilang sining, na maaaring maging hamon at lumikha ng mga salungatan sa lipunan. Mahalagang pagnilayan ng mga manonood kung paano nakakaapekto ang panlipunang pressure sa mga artistang Pilipino at kung paano ito nakakaapekto sa pagkakaiba-iba at pagbabago sa lokal na sining. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagpapahalaga sa mayaman at masalimuot na cultural tapestry ng Pilipinas, maaari nating suportahan at hikayatin ang mga artista na ipahayag ang kanilang pagkamalikhain sa tunay at makabuluhang paraan. At ngayon kasama mo ang isang paglilibot sa mga pinakakaakit-akit na lugar. Kamusta at maligayang pagdating sa isang paglilibot sa mga pinakanakasisiglang lugar para sa mga artistang Pilipino. Simulan natin ang ating paglalakbay sa ilan sa mga pinakamagandang tanawin at kaakit-akit na lugar sa Pilipinas. Ang aming unang destinasyon ay ang iconic na Chocolate Hills sa Bohol. Ang mga damo at kayumangging burol na ito ay kahawig ng mga punso ng tsokolate, at ang kanilang surreal na kagandahan ay tiyak na nagbibigay inspirasyon sa mga artista upang makuha ang kanilang kamahalan sa mga gawa ng sining. Susunod, bibisitahin natin ang Boracay, na kilala sa mga puting buhangin na dalampasigan at malinaw na tubig. Ang likas na kagandahan ng destinasyong bakasyonan na ito ay magsisilbing mapagkukunan ng inspirasyon para sa mga artistang gustong kumatawan sa katahimikan at katahimikan ng Pilipinas sa kanilang mga gawa. Susunod, titigil tayo sa Intramuros sa Maynila, na isang makasaysayang lugar na puno ng arkitektura ng kolonyal na Espanyol. Ang mga sinaunang pader, simbahan, at cobblestone na kalye ng lugar na ito ay nag-aalok ng mayamang mapagkukunan ng inspirasyon para sa mga artista na interesadong makuha ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas sa kanilang mga likha. Sa wakas, hindi natin mabibigo na banggitin ang masiglang lungsod ng Baguio, na kilala bilang City of Mountain Ranges. Sa mabundok na tanawin at malamig na klima, ang Baguio ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga artistang Pilipino upang makuha ang kagandahan ng mga bundok at kalikasan sa kanilang mga likhang sining. Sana ay nasiyahan ka sa paglilibot na ito ng mga inspiradong lugar para sa mga artistang Pilipino. Kung may alam ka pang ibang lugar na nagbibigay inspirasyon sa mga artista sa Pilipinas, mangyaring ibahagi sa amin sa mga komento. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito ng pagkamalikhain at inspirasyon. Isang pagsusuri sa buhay panlipunan ng mga artistang Pilipino. Ang mga artistang Pilipino ay may masigla at multikultural na buhay panlipunan na masasalamin sa kanilang sining. Isinasama nila ang mga elemento ng lokal na kultura, tradisyon at halaga sa kanilang mga gawa, na lumilikha ng mga natatanging piraso na inspirasyon ng mga pakikipag-ugnayan sa lipunan na mayroon sila. Ang pagkakaiba-iba ay isang tanda ng lipunang Pilipino at pinamamahalaan ng mga artista na makuha ang pagkakaiba-iba na ito sa kanilang likhang sining na nagbibigay ng inspirasyon at sorpresa sa mga manonood. Ang buhay panlipunan ng mga artistang Pilipino ay minarkahan ng mga pagdiriwang at pakikipag-ugnayan sa mga taong mula sa iba't ibang pinagmulan at pamumuhay. Ang mga karanasang ito ay isinalin sa kanyang mga gawa, na kadalasang naglalarawan ng makulay at masiglang mga eksena. Ang artistikong komunidad sa Pilipinas ay napakaaktibo at nakatuon, na nagbibigay ng suporta at pagtutulungang kapaligiran na nagpapalaki sa pagkamalikhain ng mga artista. Sinasalamin ng sining ng mga Pilipino, hindi lamang ang pagkakaiba-iba ng kultura at panlipunan ng bansa,
kundi pati na rin ang mga kaugnay na issue sa lipunan at politika. Ginagamit ng maraming artista ang kanilang sining bilang isang paraan upang ipahayag ang kanilang mga opinyon at itaguyod ang kamalayan tungkol sa mahahalagang issue tulad ng karapatang pantao, katarungang panlipunan, at pangangalaga sa kapaligiran. Ang nakakaengganyo at nakakapukaw na diskarte sa kanyang mga gawa ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa mga manunood na nagbibigay inspirasyon sa kanila na magmuni-muni at kumilos patungo sa mga positibong pagbabago sa lipunan. Sa madaling salita, ang buhay panlipunan ng mga artistang Pilipino ay pinagmumulan ng inspirasyon para sa kanilang sining, at ang matalik na koneksyon sa pagitan ng buhay at trabaho ang siyang dahilan kung bakit napakalakas at nakakabighani sa kanilang sining. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagkakaiba-iba ng bansa, kayamanan ng kultura at mga isyung panlipunan, ang mga artistang Pilipino ay nakakagawa ng mga akdang hindi lamang tumata, kundi nakakapukaw din ng damdamin ng inspirasyon at pagninilay sa mga manonood. Mag-subscribe sa aming channel. Interview with Art Specialist, Interviewer. Hello, salamat sa pakikilahok sa panayam sa Philippine Art and Cultural Heritage. Upang magsimula, maaari ka bang magsalita ng kaunti tungkol sa kahalagahan ng sining ng Pilipinas sa konteksto ng kultura ng bansa? Dalubhasa sa sining ng Pilipinas. Siyempre, ang sining ng Pilipinas ay may pangunahing papel sa pagpapahayag ng pagkakakilanlan at kasaysayan ng sambayanang Pilipino. Sinasalamin nito ang mayamang pagkakaiba-iba ng kultura ng Pilipinas na kinabibilangan ng mga impluwensyang katutubo, Espanyol, Amerikano at Asyano. Sa pamamagitan ng sining, maibabahagi ng mga Pilipino ang kanilang mga tradisyon, paniniwala at pagpapahalaga sa mundo. Interviewer, anong uri ng tradisyonal na sining ang pinakakinatawan ng kultura ng Pilipinas? Espesyalista sa sining ng Pilipinas, ang tradisyonal na sining ng Pilipinas ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga anyo ng pagpapahayag, kabilang ang pagpipinta, eskultura, sining, sayaw at musika. Ang ilang makabuluhang halimbawa ay kinabibilangan ng Angono cave paintings, wooden carvings na ginawa ng Ifugao artists, traditional Mindanao weavings, at katutubong sayaw gaya ng tinikling at singking. Interviewer, paano pinangalagaan at itinaguyod ng gobyerno ng Pilipinas ang kultural na pamana ng bansa? Eksperto sa sining ng Pilipinas, ang pamahalaan ng Pilipinas ay gumawa ng ilang hakbang upang mapanatili at maisulong ang pamana ng kultura ng bansa. Kabilang dito ang paglikha ng mga batas para protektahan ang pamana ng kultura, pagtatatag ng mga museo at art gallery, pagdaraos ng mga cultural festival, at pagtataguyod ng cultural tourism. Bukod pa rito, sinuportahan ng pamahalaan ang mga programang pang-edukasyon at mga hakbangin sa pagsasaliksik upang idokumento at mapahusay ang sining ng Pilipinas. Interviewer, paano nakikibagay ang sining ng Pilipinas sa mga makabagong pagbabago sa lipunan at teknolohiya? Dalubhasa sa sining ng Pilipinas, ang sining ng Pilipinas ay sumasailalim sa proseso ng pagpapanibago at muling pag-imbento bilang tugon sa mga modernong pagbabago sa lipunan at teknolohiya. Maraming Pilipinong artista ang naggalugad ng mga bagong media at teknolohiya upang lumikha ng mga makabago at kontemporaryong gawa ng sining. Higit pa rito, ang sining ng Pilipinas ay lalong konektado sa pandaigdigang yugto na nagbibigay daan sa mga artistang Pilipino na ibahagi ang kanilang mga likha sa mas malawak na madla. Interviewer, ano sa palagay mo ang hinaharap para sa sining ng Pilipinas at sa pamana ng kultura ng Pilipinas? Eksperto sa sining ng Pilipinas, naniniwala ako na ang kinabukasan ng sining ng Pilipinas at ang pamana ng kultura ng Pilipinas ay may pag-asa. Sa patuloy na pag-unlad at paggawa ng makabago ng bansa, ang sining ng Pilipinas ay patuloy na unlad at iangkop sa mga patuloy na pagbabago. Ibahagi ang video na ito. At bilang pagtatapos, natagpuan ng mga artistang Pilipino ang perpektong balanse sa pagitan ng kanilang personal na buhay at kanilang buhay panlipunan na nananatiling konektado sa kanilang mga tagahanga at katrabaho. Kung nasiyahan ka sa pagtuklas ng mga sikreto ng buhay panlipunan ng mga artistang Pilipino, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na Philippine Cultural Chronicles para sa mas kaakit-akit na nilalaman tungkol sa kultura at sining ng Pilipinas. Huwag kalimutang i-like ang video at ibahagi ang iyong mga mungkahi sa nilalaman para sa mga susunod na video. Sama-sama, maaari nating tuklasin ang mga kayamanan ng kultura ng Pilipinas. Maraming salamat sa panonood.